Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Ito po Sir Lloyd ng Sir Lloyd Classroom. Ang topic po natin ngayon ay ripple voltage. Ano po ba ang ripple voltage na tinatawag? Okay? So, ripple voltage. Okay? So, ano po ba yan? Sabi nila, okay, so in our study, dun sa Electronics 1 or yung study natin doon ay dapat maka-construct tayo ng isang rectifier circuit na comparable sa DC. Yung ideal kasi ganito yan. The ideal DC waveform, okay? Ideal DC or direct current, ganito yung waveform niya, itsura niya. Ito siya. Okay? So ayan yung waveform. Halimbawa ito ay 3 volts. Okay? So ayan yung waveform niya. Dapat nakaganyan yung ideal. Kaso, hindi natin yan magawa. Okay? Hindi natin magawa yan. Ang nagagawa lang natin ay yung full wave rectifier na ganito naman siya. Ang full wave rectifier natin na circuit is hindi ganyan. Hindi ganito yung waveform niya. Kung hindi ganito. Halimbawa, ito yung 3 volts, ganito ang waveform niya. Ganyan, may ganyan siya. Hindi siya totally 3 volts. Okay? So may variation dyan. Itong waveform na to, itong ibig sabihin, ito yung B o ripple voltage. Ito yung ripple voltage na tinatawag. Or yung AC component. Okay? AC component of a rectified signal. Ibig sabihin yan, kahit ano mang gawin mo, meron pa ring ripple voltage ang rectifier signal natin. O output natin sa rectifier. So ito yung AC component. Okay? So AC component yan. So yan. Kasi nga, sabi natin, hindi tayo makakreate ng totally ideal na DC. Okay? So hindi tayo nakakreate nito. Ang ginagawa natin ay ito. Merong filter na ito. May kasama ng filter ito. Okay? With filter. Okay? So paano po yan? May computation po ba dyan sa BDC? Ito yung BDC natin. Okay? So halimbawa, ito yung circuit natin. Okay? So punta na tayo. Ito yung circuit natin. Ito yung rectifier. Rectifier na ito. Alam niyo na yung rectifier. Tapos, ito, siyempre sa rectifier, half wave man yan, full wave, meron tayo, ano yan? Ano yan? RL. Tapos, meron tayong C. Okay? Tapos, ito na yung output natin. Ito yung positive, ito yung negative, ito yung BDC. Ayan po, maliwanag. Ito yung BDC. Now, to solve for BDC, ito po meron tayo rito output na B maximum. Okay? So sa rectifier kasi may B maximum yan siya. Okay? Or ganito talaga yung forma niyan. Halimbawa kung full wave or half wave mo na half wave, ganito siya. Ito rectifier ito, tapos ganito. Yan yung RL mo, tapos dito may capacitor. Half wave rectifier ito, tama? Tama? Close. Tama? Yes, sir. Meron namang full wave, di ba? Na-discuss na natin yung full wave dyan. Meron namang full wave.
Okay? So same lang din yan class. Same lang din yan sila. Basta dumaan sa rectifier, bahala na po yung filter circuit sa inyo. O ito yung filter circuit niya. Okay? So meron din tayong RL dito para sa full wave. Tapos yung capacitor natin na filter. Okay? So ito na yung BDC. So ano ba talaga yung BDC na nasusukat natin dyan? Okay? So ito po ang formula. Isulat na natin yung formula ng BDC. Ang BDC po, ang formula ng BDC, okay, set aside lang natin dyan. Ang formula ng BDC is equals to 4F times BM, yung B maximum na pumapasok dyan, na AC, times RL times C over 1 plus 4F RLC. Ayan po yung BDC. Tapos, yung IDC is equals to BDC over RL. Yung capacity, yung ano niya, yung current niya. The next, yung RMS o voltage ripple ay IDC over 4 square root of 3 FC. Okay? And then, yung percent ripple, ito po, percent ripple. May percentage yan. Halimbawa, ito yung AC. Okay, sa ganito, ito yung AC component, tapos ito yung DC component. So, ibig sabihin, voltahe din ito. So, may percent ripple ka kung ilang percent ito ng buong signal natin. Percent ripple yan siya. Okay? So, tingnan natin yung percent ripple. Percent ripple is equals to yung B RMS over BDC times 100%. Ayan po yan siya, class. Ganyan. Ganyan tayo mag-solve ng BRRMS. Okay? Class, nasundan. Nasundan. Halimbawa, ito na siya. Ito na siya. Question. Question natin. Question. Halimbawa, meron tayong transformer. Given na transformer, ganito. Ito ay 220, 0. Ito ay 0 tapos 12. 12 volts. Ito yung transformer mo. Tapos nilagyan mo ng circuit natin. Halimbawa, half wave lang. Parehas din naman yan. Half wave rectifier tapos ito yung resistance. Naka-ground ito. Naka-ground din yan. Tapos ito yung capacitor. Naka-ground. Ito yung BDC. Positive, negative. Yung R natin na load resistance ay, ano nga yung ginagamit natin? 1,000 ohms. Okay, 1,000 ohms. Yung capacitor natin, ano yung ginagamit? Sige, gamitin natin ito. 220, ano yan? Microfarad. Yan. 2,200 microfarad yan ginagamit natin, di ba? Tama. Yan ginagamit natin na filter. Meron ding 1,000, di ba? Close. Close. Yes, sir. 1,000, di ba? Oh, next. Ano yung frequency natin? Ano yung frequency natin? 60 Hertz. 60 Hertz. Ayan, 60 Hertz. So, solving for, ito na. Solving for component, ito. Component of rectifier. Rectifier
with filter. Ito na yan. Component of rectifier. AC component, AC and DC. AC and DC component of rectifier with filter. So, una muna, BDC. BDC is equals to, kayo na mag-compute ito ha, 4 times, yung formula, times F. Ano yung F? 60 times BM. Ano yung maximum? 12 volts, yung B maximum yan. Times. Ano yung R natin? 1,000 ohms. Times. C natin, ano yung C? 2,000 times 10 raised to negative micro. Negative ano yan? Negative 6 divided by 1 plus 4 times 60 times 1,000 times 2,200 microfarad. Ano po yung sagot ng BDC? BDC is equals to, solve nyo na. Solve nyo na. 11.98, sir. Ano sagot? 11.98. 11.97. 11.90 98 volts DC. Okay? So, ganyan yung class. Almost 12 volts din siya, na-rectify niya. Na-rectify niya, ayan na siya. Ngunit, meron niyang part na AC. May part niya na AC, okay? May part na yan siya na AC, BDC. Ayan na siya. May part na yan na AC. Tingnan natin, solve na natin yung BRMS. Okay? So, IDC muna tayo. IDC is equals to BDC over RL. Ayan na siya. So, 11.98 divided by 1,000. That will be 0.1198, sir. 0.11 0.01198. 0.01198. Ganyan? Yes, sir. Oh, amperes. Amperes yan. Solving for BRRMS. Ano yung BRRMS na? So, 0.01198 over 4 square root of 3 times 60 times 2,200 times 10 raised to negative 6 farad. And your answer is, ano yung BRRMS? BRRMS 4.759 times 10 Pila? negative 3. Pila? 4.759 times 10 4.759 times 10 raised to negative 3 volts. times 10 raised to the negative 3 volts. Ayan na siya. The next, solve natin yung ano na solve natin? Ripple voltage. So, yung ripple voltage, dito na tayo. Percent ripple. Percent ripple, ibig sabihin, ito na siya. BRMS is 4.759 times 10 raised to negative 3 volts divided by 11.98 volts times 100 in percent ripple is equals to 0.04, sir. times 100 0.04%. Okay? So 0.04% meaning
Yung AC natin is 0.04%. Tapos yung DC natin, DC component natin is 99.06%. So, ibig sabihin, okay ito. Comparable ito kasi comparable ito sa ideal na waveform. Okay na. So, i-drawing na natin ito, result. I-drawing na natin ito. Yung waveform nito, paano yung waveform? Ito yan, class, yung waveform yan. Yung waveform nito is ganito yan. Okay? Ripple pa rin yan. Ayan, may ripple siya. Okay? Ibig sabihin, ayan o, ganyan. Tapos ayan sa taas. Itong sa taas, ayan na. Itong sa taas. Ano siya? Voltage dito. Itong sa taas, ito yung RMS. Ito yung ripple voltage mo na 4.759 times 10 raised to the negative 3 volts. Yan siya. Tapos dito sa baba, ayan na, dito. Ayan, nandiyan siya. Ayan siya. Dito sa baba, ito yung BDC natin na 11.98 volts. Ayan. Magkasama yan sila. Itong voltahe, i-add mo rito, yun yung total voltage niya. Okay? So, ito yung B total. Kasama yan. Naintindihan? Magkasama yan silang dalawa. Although ito, nasa taas lang siya. Nasa taas siya ng BDC. Naintindihan? Naintindihan, class? So, ganyan po ito yung waveform ng rectified signal or BDC ng rectifier. Rectifier with filter. Okay? With filter circuit. Ayan yung waveform niyan, class. So, tandaan nyo, sa ginagawa nating rectifier na yan, meron pa rin yung AC component. Hindi po natin yan maano. Merong AC component, may DC component. Now, ilang percent ang AC dito? Base dito, AC is 0.04%. Tapos yung DC is 99.06%. So meaning, comparable na rin to. It's a very good rectifier circuit. Okay? Rectifier circuit. Okay na ito. Okay na ito, class. Now, minsan, di ba? Minsan sa or karamihan, halimbawa, ito siya. Meron tayong ganito. Sa inyong, ito yung 12 volts. Ito 0. Karamihan, ganyan no? Di ba? Sa project nyo dati, ito yan siya. Ayan, ground. Tapos ganyan. 12 volts siya, pero usually, ang lumalabas na voltahe, BDC, yung voltage niya ay halos 16 point something volts. Tama? Class, tama? Yes, sir. Yes, sir. Kasi yung ating transformer is hindi naman po talaga 12 volts ang output. Naintindihan? Minsan dito, sa output dito, minsan dito merong BDCs, merong 14 volts, mataas. Naintindihan? Naintindihan nyo? At dito, hindi rin, minsan, mas mataas yung voltahe na pumapasok dito sa commercial na voltahe. Kaya, usual na lumalabas is 16 or 15. BDC natin is 15 volts. Ganyan. Kasi sa windings dito, hindi yan sure na 12 volts. Ang BM hindi sure na 12
volts. Okay? Naintindihan na, class? Class, naintindihan? Class, naintindihan? Yes, sir. Sir. So, yan po ang topic natin ngayon. So, ang topic natin is ripple voltage. Okay? Bakit dinidiscuss natin ito? Kasi nga, so yung natutunan nyo doon sa Electronics 1 is kulang pa yun. Yun pala, ang DC voltage na yun, meron pa rin AC voltage na. Ito po, pinag-aaralan natin kasi pagdating sa industrial electronics, ang ginagamit po natin dyan ay dapat comparable sa DC. Katulad sa computer. Sa computer, di ba, yung power supply niyan is DC na. Kaso, dito tayo kumukuha sa AC, kino-convert na natin. So, meron, ang daming pinagdadaanan na filter yan. Ang daming pinagdaanan na filter yan para yung output voltage is comparable dito sa battery. Sa waveform ng battery. Yun talaga ang pure DC. Ang pure DC voltage ay galing sa battery. Yun po yun. Yung pure DC talaga. Okay? Okay? So kung walang tanong, hanggang dyan lang muna. Okay? So I hope you understand the discussion through this video and God bless us all. Don't forget, hit like and subscribe to our channel, Sir Lloyd Classroom. Okay? Okay na. So bye-bye and bye-bye for now. Kaway-kaway na kayo dyan. Kaway-kaway na kayo. Okay? Bye. Babush, and babush. Okay? Bye, sir. End of discussion na natin.